Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang armadong tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at New People's Army. Sa paglipas ng panahon, maraming buhay ang nawala at maraming pamilya at komunidad ang naapektuhan sa sigalot. May mga dating kasapi ng NPA na nasawi sa mga engkwentro. Pasakit sa loob namin. Ang sabi na lang ng tropa, yun man kasi yung pinili nila, sir. Anong taong ka nakapasok sa NPA? Ay, ano pa lang, nagsisitinta. May kahulugan ang pagpasok ko pag MPA. Ngaran nga, kasi sugadhin na supak hambalaan. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng 75 taong gulang na si Tatay Antonio, dating NPA na nagbalik loob sa gobyerno. Ngayon ay namumuhay ng payapa sa pamamagitan ng pangunguha ng abaka. Halina't samahan niyo kung tuklasin natin kung ano nga ba ang kanyang naging karanasan sa tunay na kwento ng buhay ni Tatay Antonio. Maulan ang umaga at hindi alam ni Tatay Antonio na babalikan ko siya. At sa aking pagbalik ay may inihanda akong sorpresa. So, nandito na tayo sa lugar nila Tatay Antonio. Good morning! Good morning! Parang 16 years old lang nang naglalakad. Tara, pwede kami kakatagay mo. Adi. Parang ka mag-drive. So, may dako di grocery. Nganin, bugas. Para may daka, pangkuhan. Sumo. Pagkain ng pagpanggi. Para may pagkain tayo sa pagpanggi. Mabait talaga. Sa aking pagbabalik kay Tatay Antonio ay nag-abot tayo ng kaunting tulong na bigas at iba pang grocery. Makikita ang bakas ng tuwa sa kanyang mga mukha. Nandito na nadala natin yung pasalubong kay Tatay. Mag-uumagahan ka? Hindi ako muna mag-uumaga pagkain. Bakit? Tatrabaho? Tatrabaho muna bago Okay. kumain. So ngayong araw kasi, isa sa mga hanap buhay dito ni Tatay ay yung pagpapanggi. Walang sinasayang na oras si Tatay Antonio. Ika niya, hanggat may lakas pa ay magtatrabaho siya. Sa edad na 75 taong gulang ay kaya pa niyang magsaka, magtanim ng mga gulay at higit sa lahat, kumuha ng abaka. Anong sikreto mo? Bakit umabot ka ng 95 years old? Sikreto ko lang, hindi ako gusto mo magkikinaturog lang, mag-iinok ko. Gusto ko magtatrabaho. Kaya maluyo mataklawas kung di wala ako trabaho. Hindi rin nauna ito na akong kasog. Kaya sa araw na to ay sasamahan ko si Tatay Antonio sa kanyang bukirin upang manguha ng mga abaka, kung paano niya pinoproseso ang pagkukuha ng abaka. Dala-dala ang kanyang sinaunang kagamitan na tinatawag niyang tiom. Ngayon, papunta na kami rito sa bundok. Aakyat naman kami ni Tatay para makita nyo kung gaano kahirap yung ginagawa ni Tatay araw-araw sa paggawa ng abaka. Ayan. Kasama natin si Tatay Antonio. Paakyat na rin kami sa bundok ni Tatay.
Pagkarating namin sa gitna ng kabundukan ay agad naman humanap si tatay ng pwesto kung saan niya ipoproseso ang pangunguha ng mga abaka. So sa paggawa ng abaka, maghahanap siya ng pwesto na malamig yung area. Pagkarating sa pwesto ay agad naman sinit up ni Tatay Antonio ang kanyang lumang mga kagamitan sa pagpoproseso sa pagkukuha ng mga abaka. Sa pamamagitan ng tradisyonal na paghahabi ng mga abaka, kumikita si Tatay Antonio. Dito mismo sa areang to, si tatay naggagawa na ang abaka. So makikita nyo naman yung kubo niya kung saan dito madalas siya nagpapahinga at yung harap ay yung dating resort nila. Malakas pa si tatay sa edad na 95 years old. Makikita po natin yung pangangatawan at kilos na talagang malakas pa. Sinisigurado ni Tatay Antonio na matibay ang pundasyon ng pagkakalagay ng kanyang tikom para hindi bumigay sa paghahabi ng mga abaka. Puro sira. Kadaka. Saan kayo? Sinauna yung tradisyon ng paggagawa nila ng abaka. Matrabaho at talagang napakaraming proseso. So kinakailangan ng mahabang oras. Pagkatapos niyang ma-set up ang tikom na gagamitin sa paghahabi ng abaka, ay agad naman kaming pumunta sa kanyang mga pananim na mga abaka. Mahigit 8 dekada na ginagawa ni Tatay Antonio ang pangunguha ng mga abaka at ito rin ang isa sa mga pinangukuhaan nila ng hanap buhay. Nagtikang ako yung puro pamanggi. Ay edad pala akong 14 anyo. Hangtod ngayon, nag-edad na ako rin 95. Pagkatapos naman niyang maputol ang mga puno ng mga abaka, ay agad naman niya itong babalatan. Luknit ang tawag sa waray-waray sa ginagawa niya. Isang proseso kung saan tinatanggal ang mga balat ng puno ng abaka. Saka naman niya ito papanggiin sa kanyang tikom. Paglunit.
Pagkatapos matanggal ang mga balat ng puno ng mga abaka ay agad naman niya itong itatali at dadalhin sa kanyang tiom para doon iproseso. Amo ito. Pagkatapos makakuha ng mga balat ng abaka ay agad naman niya itong ipoproseso dito sa makalumang kagamitan na tinatawag niyang tiom, kung saan tinatanggal ito ang malalambot na bagay sa balat ng abaka at ang tanging matitira na lamang nito ay ang puro ng balat ng abaka. Sa edad na 75 ay hindi mo akalain na si Tatay Antonio ay malakas pa. Nagtatrabaho araw-araw para mairaos ang kanyang pamilya. Ika nga ni Tatay Antonio, hanggat may lakas pa ay magtatrabaho siya. Gaano kahirap yung pinagdadaanan mo araw-araw sa pagpapanggi? Kung nakahirap laso, masyado nga kahirap. Amo ito makasug kung nga gibuhi kito na akong pamilya. Nahihirapan siniguro. Pero siringin ako, kay ko mo pagbuhi yung pamilya, nag-aantos akong kahirap. Dito sinusubukan ko nang gawin ang ginagawa ni Tatay araw-araw at dito ko napagtanto na hindi madali ang kanyang hanap buhay. Sige, pake. Ito, para Oo. umangat yung Para tigom. umangat. Yung tigom. Oo, yung tiom. Yung tiom. Oo. Pagkatapos, Subo mo. susubo itong Oo, to. abaka, hatak. Oo, klaro yan. Huwag mo masyadong lakasan. Dahan-dahan lang. Ala. 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 At dito ko nalaman na hindi biro ang ginagawa ni Tatay Antonio. Lakas at tibay ang puhunan. De. Huwag mo na. Tigas. Kay sinapaw mo nga. Kay mag-isa pa, oh. Dalawa yan. Kaya pala matigas. Grabe. Mapatay. Talo mo pa ako talaga, Tay. At dito ko nga siya mas lalo pang hinangaan. May ito. Pinagtawanan lang tayo ni Tatay. Biruin mo araw-araw na itong ginagawa. Basic na lang sa kanya. Tatlo pa nga yung pinapanggi niya. Dito ko masasabi talaga na mas maganda talaga kapag yung mga kinakain natin, mga masusustansya. Kasi talagang yung lakas natin kahit tumanda na tayo ay hindi masyadong mababawasan. Kagaya ni Tatay, siya yung patunay na talagang hindi hadlang yung edad para hindi magtrabaho ng ganitong mabibigat na klaseng trabaho. Bigat yan nga trabaho. Pero Matatapos na kami. And then, susunod na proseso ay ibibilad na to. Hanggang siya makaipon siya ng 100 kilos. Pagkatapos niyang maipanggi lahat ng mga nakuha niyang balat ng abaka, ay iuuwi niya muna ito para mag-umagahan at maibilad sa araw. Na ibebenta ni Tatay ang mga nakukuha niyang abaka sa halagang 45 bawat kilo. tag 45 ang kilo. Kaya ang target niya bawat araw ay makakuha ng mahigit 10 kilo para maibenta.
Sila alat na kay tapos naman. So, Pauwi na kami. Tapos na kami magpanggi ni tatay. So ngayon, pagkatapos niyang magpanggi, ay mag-uumagahan na siya. Nagtatrabaho muna siya bago siya mag-umagahan. So sa isang araw, nakaka 10 kilo siya sa paggagawa ng mga abaka. Matapos maiuwi ni Tatay Antonio ang mga nakuha niyang abaka, ay ibibilad niya naman to ng mahigit 2 araw para matuyo ang mga nakuha niyang abaka. papalaypay. Okay. Papalaypay na. So, Bubulad na ini. so ito tuyo na. Tuyo na ito, tuyo na. Ilang araw mo itong pinatuyo? Eh, 2 araw yun. 2 araw. Ano ito yun? Kapag makaipon na si tatay ng mahigit 100 kilo, ay saka na naman ito ibebenta sa bayan. Nagkakahalaga ito ng 45 bawat kilo. At pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, ay mag-uumagahan na si tatay. At dito, hindi siya madalas magluto ng kanin at karaniwan niyang inihain ay kamuting kahoy. Wow! Sarap. Ano to tay? Ano yan, ginataan. Ginataan. Instead na kanin yung tanghalian namin dito ni tatay. Yung prepare niya is gabi, kamuting kahoy, kamote, Karlang. at saka karlang. So yan yung hinanda niya. Nagsaing na pala siya kanina bago kami umalis. Pero hindi siya kumakain ng umagahan. Nagtatrabaho muna siya bago Trabaho anay, bago mahaw. umagahan. Sige. Mag-ano ka ng plato. Kayo. Kakaganta. Adi na. Kain tayo. Saktong-sakto. Ginataan lang. So ginataan. So ang tawag nila dito is ginataan. Sa Tagalog, ginataan. Sa Tagalog, ginataan. Ginataan, bilo-bilo. So walang mga sangkap-sangkap na mga preservatives. Gabi, kamote, kamuting kahoy. So halo-halo na. Mainit. Pasok! Mainit talaga. Ano ba? Ayaw pa. Bagong hangol na eh. Kung ganito araw-araw, magiging healthy yung pangangatawan. Pero para sa mga hindi sanay kumain ng mga ganito, gusto nila yung mga kanin, Sasabihin mo Talagang- gutom. hindi tatagal dito. Oh, sigurado. Pero kala tatay, sanay na sanay sila. Walang rice. Hi guys, kain po tayo sa ginataan bilo-bilo. Ito po yung hinanda ng tatay ko. Kararating ko lang galing baryo. Ngayon kakain kami, magkakaisa kami lahat. Ito yung pagkain ng mahirap dito sa Barangay Roba, Sitio Campagal. Yun lang kasi ang nakakaya ni tatay. Kasi sa edad niya,
Di na niya kaya maghanap buhay ng katulad ng mga bata pa na nagtatrabaho sa mga syudad. Kaya ito, magtitiis kami habang buhay. Ito namin Dala-dala. ang dinadala na pagkain. Pero itong masarap kaysa syudad na pagkain. Kasi hindi ka magkakaroon ng high blood, mga na sakit. Ito normality lang ito na pagkain namin. Tingnan nyo naman ang edad ng tatay ko. 95 years old na. Malakas pa kaysa akin. Pero maraming nagsasabi na mukha lang daw siyang 60, 70. Hindi po, 95 years old na po talaga yan. Kapag yung kanin na kinakain natin, sana yung katawan, hindi tatalab yung ganitong tanghalian at umagahan. Kaya, pero malaking advantage ito. Kasi, matitiba yung katawan mo. Yan masarap sa mga probinsya, pagkain, mga kakanin.